Narating ko na ang hangganan ng gubat. Pero ang boses na tumawag sa akin ay nagpatigil sa aking mundo. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang pala tungkol sa pagkuha ng lakas, kung hindi tungkol sa kung ano ang handa mong iwanan para sa kapangyarihang ito. Ngayong gabi, sa huling bahagi ng ating serye, malalaman natin ang tunay na lihim ng mutya ng saging. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Lando. Nilingon ko ang boses. Doon sa ilalim ng unang sinag ng araw, nakita ko ang matandang nasa panaginip ko. Pero sa tabi niya, nakita ko si Bantay, ang aking aso, na nakaupo ng mahinahon. Lando, sabi ng matanda, ang mutya ay nasa iyo na. Pero tandaan mo, ang agimat ay hindi para sa pansariling kagustuhan. Gagamitin mo ba ito para sa kabutihan? O lalamunin ka ng dilim na kaakibat nito? Tanong ng matanda. Naramdaman ko ang bigat ng mutya sa aking bulsa. Bigla itong uminit ng husto. Hanggang sa hindi ko na ito mahawakan. Inilabas ko ito. At sa harap ng matanda, ang mutya ay biglang naglaho. At sumama sa aking sariling dugo. Hindi ko na ito hawak. Ang mutya ay bahagi na ng aking pagkatao. Mula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi ako naging mayaman. Hindi rin ako naging hari. Pero ang aking mga mata ay nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nararamdaman ko ang panganib bago pa ito dumating. At si Bantay, hindi na siya naging pangkaraniwang aso. Siya na ang aking naging gabay at bantay laban sa mga aswang na hanggang ngayon ay nagmamasid pa rin sa akin mula sa kalayuan. Ang mutya ng saging ay hindi lang agimat ng lakas. Ito ay agimat ng responsibilidad
Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nararamdaman ko ang tawag ng gubat. Isang paalala na ako na ang bagong tagapangalaga ng lihim na ito. Dito nagtatapos ang kwento ng mutya ng saging. Pero para sa akin, ito ay simula pa lamang ng aking bagong buhay sa mundo ng kababalagan. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kayo, mga kabikay. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang tawagin ng gubat? I-comment nyo lamang ang inyong mga saloobin sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod nating kwento. Ang sumpa ng engkantong itim. Hanggang sa susunod na gabi ng katatakutan. Ito ang Boy Capre Aswang Diary.